Guys, usapang axe to grind ulit tayo. Kung may dapat ipaghiganti ang kupunan ng China sa Gilas Pilipinas, ang Gilas Pilipinas naman sa pamumuno ni Ginebra coach Tim Cone at sasamahan ng dalawang assistant sa Ginebra at 3 Gin Kings, mayroon din silang axe to grind laban kay Randy Hollis Jefferson na naturalized player naman ng kupunan ng Jordan. Kung inyong naaalala, si Randy Hollis Jefferson ng import ng Talk and Text na nagpataob sa Ginebra sa nakaraang Governors Cup Finals. Samantala, hindi pa man nag-iinit sa upuan ng quit ni Coach Tim Cone bilang Gilas coach, may pahayag na si Pampanga Governor at Giant Lanterns owner and coach Delta Pineda na sumasalungat sa mga sinabi ng bagong Gilas coach. Ibig bang sabihin ni Gob sinungaling si Coach Tim Cone? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya huwag kayong bibitiw. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Hindi pa nga po nakukumpleto ang Gilas lineup na sasabak sa Asian Games sa China at aminado ang bagong Gilas coach na naghahanap siya ng karagdagang big man para mapunan ang void sa pagkawala ni AJ Edu na isa sa pinakamahusay na local players ng Gilas sa FIBA World Cup, pero hindi na siya available para sa Asian Games. Kaya naghahanap si Tim Cone ng big man na makakatulong ni Jurman Fajardo at Japit Aguilar at ni Ans Kuame. Pero may balita po dito kay Ans Kuame, mukhang magiging conflict ang pinaplanong paglalaro ni Ans sa Euro. Ewan lang natin. Anyways, with or without Ans Kuame, magiging malaking bagay sa bagong Gilas lineup kung magkakaroon ng karagdagang big man. Dito lumitaw ang pangalang Justin Baltasar at kilala rin sa bansag na Balti, a 6'9" Lasal Green Archer product at kasulukuyang player ng Pampanga Giant Lanterns basketball team na pagmamay-ari ni Pampanga Governor Delta Pineda. Sinabi po ni Coach Tim Cone, nagsikap silang makuha ang serbisyo ni Balti pero zero interest daw ito sa kanilang imbitasyon. Ito po'y natakel ko na sa isang vlog ko kahapon, pero bigla nga pong may lumitaw na naman na pahayag itong handler ni Balti na si Governor Pineda. Maging si Justin Baltasar po, mayroon siyang pahayag, sobra po akong nasasaktan. Kasi ako na nga po ang hindi na-invite kahit gustong gusto ko, tapos ako pa ngayon ang binabas ng mga tao dahil akala nila ng lahat ayaw ko daw. Yan po mismo ang eksaktong salita ni Balti sa spin.ph. Available daw naman po siya sa World Cup, kaso wala naman pong tawag, dagdag pa niya. Ang haba daw ng break ng MPBL, paano raw sasabihin na hindi siya available? Ano naman ang masasabi ng handler ni Balti na si Pampanga Governor Delta Pineda? Obviously po, hindi masaya ang coach at may-ari ng Pampanga Giant Lanterns na team sa MPBL. Ang unfair naman nun para sa bata, sabi niya. Ayaw ko sana magsalita sa issue kaso kawawa naman ang image ng bata. Siya ngayon ang lumalabas na masama. Katunayan daw, dagdag pa ni Governor Delta, isa raw siya sa mga team owner sa MPBL na nagsabing mag-break muna ang mga games sa kanila sa MPBL. Ibig niyang sabihin, para nga raw magbigay daan sa World Cup. Kasi nga raw akala niya kukunin ng Gilas si Balti. Hinamon din ni Governor Delta Pineda na i-reveal ni Coach Tim Cone kung sino ang nag-try na kontakin si Balti at nagsabing ayaw ni Balti. Kahit kailan daw hindi sila nag-reach out, ang Gilas po ang tinutukoy ng gobernador. Idinagdag pa ni Governor Delta, paano naman masasabi ni Coach Tim Cone na ayaw ni Balti lumaro, hindi naman siya ang coach ng World Cup last time. Ngayon lang naman siya naging coach. Saka sino raw ba ang kumontak sa kanila at sino ang nakausap nila? Tanong pa ng gobernador. Sa pahayag po ni Coach Tim Cone, nag-try sila. Ibig sabihin marami sila. Pero ang tanong, sino-sino ba sila? Anyway, kung willing naman pala si Justin Baltasar at kung sa palagay ng pamunuan ng Gilas ay may malaki siyang maitutulong sa ikapagtatagumpay ng team, siguro'y huwag na munang kalkalin ang issue kung may sumasaputahi ba sa relasyon ni Balti sa ating national team. Napaka-importanting makabuo tayo ng isang malakas na team upang makapag-perform ng maganda ang Gilas Pilipinas sa upcoming Asian Games. Tulad po ng nasabi ko na sa content natin kahapon, nakaabang sa Gilas Pilipinas ang kupunan ng China. Mayroon silang axe to grind laban sa ating kupunan dahil pinulbos ng Gilas ang Team Dragon sa World Cup.
Una sa lahat, karangalan ng bansa ang unang hangarin ng Gilas sa kanilang paglahok sa Asian Games. Ngunit aminin man o hindi, nagkakaroon ito ng personal na kulay sa panig ng mga manlalaro. Dahil Hinebra coach din ang coach ng Gilas, kasama ang resident import ng Gin Kings at dalawa pa nilang player, hindi maiaalis ang sistema ni Tim Cone ang most of the time ay gagamitin ng Gilas. At hindi rin maiaalis sa hangarin ng mga Hinebra players na ito na kahit paano'y makaganti sila kay Ronde Hollis Jefferson na kanilang makakalaban dahil kasama natin ang Jordan sa group. Walang duda, nasa kondisyon si Ronde Jefferson dahil nakita ng lahat nagpasiklab siya sa World Cup. Dahil sa kanyang magandang performance bilang naturalized player ng Jordan, nadagdagan ang kanyang stock at muling napansin ng mga NBA agent. Pero sabi rin ni Jefferson, bago ang NBA, may obligasyon pa siyang muling maglaro sa PBA this upcoming Commissioner's Cup na magsisimula sa October 25. Ngunit mauna nga itong Asian Games. Bilang naturalized player ng Jordan, mapapaaga ang pakikipagtunggali ni Jefferson sa mga PBA player na pamilyar na sa kanya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Raul Giritan, Opti Mega, Sherwin de la Peña, Vilma Flores, salamat, idol. Manilin Makahiya, Water Lady, Rosemary Juan, Venus Jelly, Yetbo Sanggalang, at si Aisa Espinosa. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.